naglaan po ang pamahalaan ng 100 milyong piso na pondo para po sa pagpapagawa ng nasirang City Hall ng Jensan matapos nga po ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Ayon kay Pangulong Junior, magmumula daw po ang pondo sa Local Government Support Fund o LGSF na gagamitin din sa pagkukumpuni ng ilang pang mga nasirang infrastruktura sa South Cotabato at sa Sarangani Province. Magbibigay din po ang pamahalaan ng tig 50,000 pisong ayuda sa mga pamilya po ng mga namatay sa lindol. Kasabay din po ng patuloy na paghahatid po ng relief at ilang pang tulong sa mga apektadong komunidad. Samantala pa rin, naghain naman si Senador Kiko Pangilinan ng panukalang 15 billion pesos na supplemental budget para po sa agarang relief, rehabilitation at reconstruction sa mga lugar na tinamaan ng sakuna. Naglaan din po ang Government Service Insurance System o GSIS ng 15.1 billion pesos para po sa mga emergency loan na higit sa 608,000 na mga miyembro po at pensyonado na apektado ng lindol sa Mindanao. Kaugnay pa rin po ng nangyaring lindol, iniutos ng Department of Transportation o DOTR at Philippine Ports Authority o PPA ang paglilipat ng mga biyahe ng barko mula sa Bacar Wharf sa General Santos City papunta po sa Malalag Port sa Davao del Sur. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, kailangang may alternatibong daungan para sa mga pasahero at kargamento habang isinasaayos ang mga apektadong pasilidad. Iniutos naman po ni PPA General Manager Jay Santiago ang agarang pakikipag-ugnayan ng mga Port Management Office sa General Santos at Davao del Sur para sa maayos na paglilipat ng operasyon. Layunin po ng hakbang na matiyak ang tuloy-tuloy na biyahe ng mga pasahero at ang paggalaw ng mga kargamento sa kabila ng epekto ng lindol sa rehiyon. At kahapon po ay nagbigay sa atin ng update si Secretary Banoy Lopez. Sabi niya, Manong Ted, nakumpirma niya insured daw po yung pong airport dyan sa Jensan sa GSIS. At yung pong insurance nila kasama po yung acts of God, yung force majeure. Oo. So sabi niya, Manong, ito ho, nakumpirma ko insured ang airport. Ibig sabihin, ang DOTR po kahit papaano po ay hindi gagasta. Maaari mag-abono ho muna pero yung GSIS po ang siya magbabayad dito nga po sa pinsalang ito. At sabi ko nga din po, sana nga po ang kontratista po ay matanong din, yung bang kontrata nito, tempered glass? Yun na nga, Yes. natanong mo kahapon na nagkagulatan. Hindi tempered glass ang ginamit. Para itong Vicente T. Lau Construction at CB Garay Philwide Builders Incorporated. Yan po ang kontratista ng naturang paliparan. Inaasahan po naman daw ng Energy Department na babalik sa normal ang supply ng kuryente sa Mindanao sa loob ng linggong ito matapos nga po ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa rehiyon. Mula sa halos 840,000 na mga kabahayan na nawalan nga po ng kuryente, ito'y bumaba sa tinatayang 130 na lamang habang patuloy po ang pagkukumpuni sa mga nasirang pasilidad. Ayon po kay Energy Secretary Sharon Garin, dahan-dahan daw po ang pagbabalik ng operasyon ng mga planta upang maiwasan ang panibago pong pagkasira ng mga pasilidad. Naibalik na rin daw ho ang kuryente sa 23 sa 24 na ospital sa mga apektadong lugar habang patuloy po ang pag-aayos sa natitirang pasilidad sa Glan, Sarangani dahil po sa nasirang tulay. Samantala pa rin nanatiling hamon ng supply ng kuryente sa Kabisayan dahil po sa mataas na demand at kakulangan po sa reserba kaya naghahanap po ang DOE ng karagdagang 150 hanggang 200 megawatts sa supply para po sa Kabisayaan. Lumalakas naman po ang pressure sa power grid ng bansa dahil sa patuloy na pagtaas ng konsumo ng kuryente at sunod-sunod na paghinto ng operasyon ng ilang power plants. Ayon sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines, tumaas ng halos 10% ang demand sa kuryente noong Mayo habang hindi naman sapat ang nadagdag na supply upang makasabay sa pangangailangan ng mga consumer. Pinakamatindi po ang epekto sa Visayas na nakaranas ka ng mga red at yellow alert kasabay ng mga pagkakataong nagpatupad ng manual load dropping dahil sa kakulangan ng reserba ng kuryente. Dahil sa masikip na supply, tumaas ang presyo ng kuryente sa spot market. Lalo sa Visayas kung saan lumampas po sa 10 piso kada kilowatt hour ang singil. Ang babala po ng IEMOP o IEMOP. Posible pang magpatuloy ang pagtaas ng presyo ng kuryente hanggang sa may balik sa operasyon ng mga apektadong power plants at madagdagan ng supply sa grid.
if you notice, ang maalinsangan pa rin ang panahon ngayon. Super init. At yan nga pong binabanggit din ng Pag-asa yung pong El Nino na yan ay nandidiyan na. Kaya ito rin pong epekto po ngayon sa atin, yung pong patuloy na napakainit na temperatura. Muli ho naman tumaas ang presyo po ng langis sa world market matapos nga pong magpalitan ng pag-atake na naman ang Amerika at ang Iran sa gitna po ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan. Umakyat po ang presyo ng US crude oil ng higit sa 1.6% sa halos $90 bawat bariles habang ang Brent crude oil naman ay sumipa po sa higit na $92 bawat bariles. Ayon sa mga analista, nanatiling delikado ang sitwasyon sa Strait of Hormuz, isa nga sa pinakamahalagang daanan po ng langis sa buong daigdig. Pinangambahan ang patuloy po na sigalot ay maaaring magdulot ng panibago pong pagtataas sa presyo ng krudo at magpapabigat pa rin po sa gastusin ng mga bansa na umaasa po sa imported oil. Sa kabila niyan, may pag-asa daw pong bumaba ang presyo po ng langis kung magtutuloy ang negosasyon sa pagitan po ng Amerika at ng Iran at may babalik po ang mas maayos na daloy ng supply sa rehiyon. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.